Sa iba pang balita, iginiit ni Solicitor General Jose Calida na dapat igalang ng Korte Suprema ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na mailipat ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Anya, hindi nangangahulugan na itinuturing ng isang bayani si Marcos kapag inilibing na ito sa nasabing himlayan. Siniguro rin ng opisyal na hindi maapektuhan ng paglilibing sa dating Pangulo ang mga kasong inihain ng gobyerno laban sa pamilya Marcos. Ang buong ulat ihatid ni Ria Fernandez. Hinimok ni Solicitor General Jose Calida ang mga mahistrado na respetuhin ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos, tulad ng paggalang ng mga ito sa naging desisyon ng mga nakaraang presidente sa kapalaran ng mga labi ni Marcos. Noong panahon umano ni dating Pangulong Corazon Aquino, hinarang nito na makabalik ng bansa si Marcos mula Hawaii. Binaliktad naman ito ni dating Pangulong Fidel Ramos at pinahintulutan na maibalik sa Pilipinas ang mga labi ni Marcos subalit may mga kondisyon. Payag naman noon si dating Pangulong Joseph Estrada na mailibing sa libingan si Marcos, ngunit binawi niya ito kalaunan dahil sa mga protesta. Hindi naman pinansin ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang isang resolusyon sa Kamara para sa paglilibing kay Marcos sa libingan. Because it is a political question and the President has exercised his wisdom and that is not justiciable under our rules. Nilinaw ni Calida na ang paglilibing kay Marcos ay hindi nangangahulugang kikilalanin ito bilang bayani. Ipinatutupad lamang daw ng Pangulo ang batas na nagpapahintulot na ilibing si Marcos sa libingan dahil dati itong sundalo at punong ehekutibo. Ito rin umano simula sa paghilom sa mga sugat mula sa batas militar na pumipigil sa ating bansa na umusad. Pero tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, mawawalan ba ng saysay ang mga ipinaglaban ng pamahalaan sa mga korte kaugnay ng mga kaso ng pagnanakaw at paglabag sa karapatang pantao ng pamilya Marcos. Tiniyak ni Calida na sa paglilibing kay Marcos, hindi maapektuhan ang pagpapanagot ng gobyerno sa mga kasalanan nila. Tinapos na ng Korte Suprema ang dalawang bahaging oral arguments ukol sa Marcos burial. Pinagsusumite ang dalawang panig ng memoranda sa loob ng 20 araw. Dahil dito, pinalawig hanggang October 18 ang status quo anti-order na orihinal na magtatapos sa September 12. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.